bilang isang kasambahayang pinag-applyan ni Jade. Pero may isa pang trabaho ang inaalok sa kanya ng babaeng amo na si Valerie. Ang pumalit sa pwesto nito sa bulag nitong asawa. Nalaman niyang nabulag ang lalaking amo dahil sa isang aksidente. Habang ang asawa naman nito ay may ibang lalaki. Sa gabi ay tatabi si Jade kay Miguel sa kama. Dahil sa malaking bayad at sa pangangailangan niya sa pag-aaral, tinanggap niya ang trabaho. Tinuruan siya ng asawa ni Miguel na gayahin ang boses nito. Isang buwan lang ay nagaya niya na yon kahit konti. Gabi-gabi na siyang iniiwan nito sa bahay para magpanggap na asawa nito. Lihim ang pagtataka ni Miguel. Tila kasi nagbago ang kanyang asawa. Naging maasikaso ito at maalaga sa kanya. Simula kasi nang maaksidente siya ay parang nawala na ito ng gana sa kanya. Iniwan ng among babae kay Jade ang asawa. Ganon na rin ang 3 anak na kambal nito, na siya na rin ang tumayong ina. At habang ginagampanan ng trabaho, ay napamahal na siya sa pamilya ng amo. Habang si Valerie ay patuloy sa pagtataksil sa asawa. At dahil pansamantala lang ang pagkabulag ni Miguel na hindi alam ng asawa, doon niya nalaman na tama ang kanyang hinala. Nakita ng sarili niyang mga mata na hindi ang tunay na asawa ang kasama niya. "You're hired." "Talaga po, ma'am?" Hindi makapaniwalang tanong ni Jade. Kaharap niya ngayon si Valerie Salvacion, asawa ng isang bilyonaryo na naghahanap ng kasambahay. Nakadikwatrong hinagod siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. "Yes, and you will start your work today." Namamangha ang ngiti ng dalaga, pero nawala rin iyon ang balingan ng ilang nag-a-apply din na kasambahay na mula sa agency kung saan siya galing. May mga edad na ito at mas experience pagdating sa pangangamuhan. Pero nagpapasalamat siya ang napili ng magiging amo. Dahil malaking tulong ito sa naudlot niyang pag-aaral. "You will start your work by getting this old woman out of my house." Matapobreng utos ng magiging amo. Sige po, ma'am." Nahihiya ang ngiti niya ng lapitan ng mga kasamahan. "Pasensya na ho, pero dito ho tayo." Itinuro niya ang daan palabas ng magarbong sala. "Ang swerte mo naman, Jade. Siguradong malaki ang magiging sahod mo rito." Hinawakan siya sa braso ng kapwa kasambahay habang palabas ng entrada ng mansyon ng Salvacion. Kaya siguro siya kinuha dahil malakas pa ang mga buto, hindi tulad nating matatanda na. Singit ng isa. "Nakita ko yung kusinera niya at tagapaglabay may edad na rin." Sambit ng nauna. Huminto sila nang makarating sa mataas na gate. Kasabay ng pagyuko ng isang kasambahay. "Narinig ko, panay daw ang tawag ng Mrs. Salvacion na yan sa agency. At ang hinihiling ay mas batang kasambahay." Mahinang saad nito. "Bakit kaya?" Sabay-sabay at nagtatakang tanong ng mga kaharap niya. "Jade!" Napaigtad ang dalaga nang marinig ang tawag ng amo mula sa front door ng bahay. Sige na ho, magtatrabaho na po ko. Ingat kayo sa pag-uwi." Paalam niya sa mga kasama. "Balitaan mo kami ha." Tango na lang ang nagawa ni Jade. Lumabas na ng tuluyan ng tarangkahan ng ilang may edad. Kahit siya'y nagtataka, dahil kung tutuusin, sanay sa trabaho ang mga kasama niya at malalakas pa. Habang siya'y 2 taon lang ang karanasan sa pagiging kasambahay. "Ang kupad naman!" Reklamo ni Valerie. Gulat siyang lumingon. Naroon ang babaeng amo. Nakataas ang isang kilay at nakapamaywang pa. Sa postura ay tila wala pang asawa. "Ano? Hindi mo ba ako narinig? Kanina pa kita tinatawag ah." Lakas loob siyang humakbang. "Pasensya na ho, ma'am." Umirap ang amo. "Follow me." Utos nito pagkaraan ay tumalikod. "Yes, ma'am." Naabutan niya itong nakatayo sa sala. Naroon pang nakaunipormeng 3 kasambahay
na pare-parehong nakayuko. Siya si Sonia, ang kusinera, si Belen, tagalaba, si Noemi, tagalinis, at si Judy, tagapag-alaga ng mga anak ko. Pakilala nito. Kumusta po? Bati naman niya. Hindi siya nakarinig ng sagot mula sa mga kasambahay na nananatiling nakayuko. Binalingan ni Valerie si Jade. Hindi mo pakikialaman ang trabaho nila. Babala nito na ikinalinya ng kanyang noo. Trabaho nila ang paglilinis, pagluluto at paglalaba. Ulit pa ng babaeng amo. Kahit nagtataka ay tumango siya. Ma'am, ano ho ang magiging trabaho ko? Umirap si Valerie bago tumingala sa pangalawang palapag ng bahay. Naroon ang master's bedroom. Iyon ang lilinisin mo. Napatingala siya bago seryosong sinalubong muli ng tingin ng amo. Iyon lang ho? Yes, yun lang. Do you understand? Seryosong tanong nito. Oo ho. Very good. Natahimik ang buong bahay. Lihim na napatingin sa paligid si Jade. May kakaibang pakiramdam sa loob. Parang may mali na hindi niya maipaliwanag. Trabaho na. Nagulat pa siya nang biglang pumalakpak ang amo. Walang reaksyon na umalis ang ilan pang kasambahay. Alangan siyang napatingin sa amo. Kilos na. Oho ma'am. Natataranta siyang umakyat sa mahaba at magandang estilo ng hagdan. Dumudulas ang mga paa niya sa baitang ng hagdan sa pagmamadali. Nang makarating siya sa itaas ay natanaw niya ang isang malaking pinto. Dahan-dahan siyang naglakad doon, pagkaraan ay marahang binuksan. Isang malaking kwarto ang naron, marangya, at may mahabang kurtinang puti ang babasaging mga dingding. Nagumpisang pulutin ni Jade ang nagkalat na damit. Natigilan siya ng matapat sa isang puting kamiseta. Maingat niya yung dinampot. Iniisip niyang sa asawa iyon ng babaeng amo. Isang litrato ang nakita niya nang makarating sa side table. Ang cute naman nila. Nakangiti niyang sambit habang hawak ang picture frame. Naroon ang isang batang babae at batang lalaki. Katabi sa kabilang solong larawan ng babaeng amo. Nagtaka pa siya kung bakit walang litrato ang asawa nito. Jade, ma'am? Kinakabahan siyang luminga at pasimpleng ibinabang hawak na picture frame. Bumaba ka na. Oho ma'am. Sinulya pa nito ang kwarto bago ang hawak niyang damit. Maruming damit ho na nakuha ko rito. Napaatras ng dahan-dahan ang mga paa ng kinakabahan na si Jade nang magtungo sa kanyang amo. Hanggang sa kunin nito ang puting kamiseta sa kanya. Ikaw ang gusto kong maglaban nito. Damit ho ba ito ni sir? Ngumiti siya kahit tensyonado. No! Nawala ang nasa labi ni Jade sa naging sagot nito. Hindi yan sa kanya. May ngisi pa ito nang ibalik yon. Kanino ho pala? Mas nakita niyang makahulugang ngiti ng babaeng amo. Dahilan kung bakit siya lalong nangamba. Hanggang sa tumunog ang cellphone na hawak ni Valerie. Hello? Yes, pababa na ako. Nang maibaba ang cellphone ay tinignan nito ang bagong kasambahay. Dito ka lang. Oo ho. Bawat tunog ng mataas na takong nito ay ang pagpigil niya ng hininga. Nang makaalis ang babaeng amo, ay doon lang lumuwag ang tila bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nasulyapan ng hawak na damit. Kung hindi ito sa asawa niya, kanino to? Kausap niya sa sarili. Alistong naibaba ni Jade ang hawak ng bumukas ang pinto. Natigilan siya nang makita ron ang isang lalaki. Matangkad at mistizo. Akma siyang magsasalita nang makita si Valerie sa likod nito. Inilagay ang daliri sa pagitan ng ilong at labi. Sumisenyas na huwag siyang magsasalita. Valerie? Napatingin siya sa lalaking alalay nito, na sa tingin niya ay asawa ng babaeng amo. One more time. Walang ganang wika ni Valerie.
Kumurap ang mata ng dalaga nang makitang may walking step ang lalaki. Pakapakapa at malayo ang tingin. There you are. You're now in your bed. Pagbibigay alam ng babaeng amo nang makaupo ito sa kama. Thank you, honey. Sa pagtaas ng walking stick ay napaatras si Jade. Napakunot noon naman ang asawa ng amo. Ano yon? Tanong nito. Inis na nilingon siya ni Valerie. What's that? Ulit ng asawa nito. Nothing, Miguel. It was just a piece of trash. Sinulyapan pa si Jade ng babaeng amo. It's okay, mahiga ka na. Inalalayan nito ang asawa na humiga. Nang pumikit ito ay mabilis siyang binalingan ng amo. Mag-usap tayo sa labas. Mahinang anito bago siya hinila. Pabalya siya nitong binitawan. Muntik na ako doon. Gigil na wika ni Valerie. Pasensya na ho, ma'am. Anong pasensya? You're stupid. Pigil-pigil nito na kutusan ang kaharap. Bilisan mo na, labhan mo na yan at ibalik sa akin, maliwanag? Oo, ma'am. Bilis! Oho. Natataranta siyang naglakad at habang pababa ng hagdan ay sandali siyang napahinto. Nilingon ang master's bedroom kung nasaan ang bulag nitong asawa. Diretso ang dalaga sa laundry. Doon kinuskos sa lababo ang puting kamiseta. Jade. Gulat siyang napalingon. Naroon ang tagalaba. Ako si Belen. Mahinang pakilala nito bago maingat na lumapit sa kanya. Kamusta ka? Ayos lang naman ho. Sinulya pa nito ang nilalabhan niya. Galing sa master's bedroom. Tanong nito. Oho. Pumalatak ito ng sunod-sunod. Sandali itong luminga sa loob ng bahay bago bumulong sa kanya. Nariyan na ba si Sir Miguel? Yung asawa ho ni Ma'am Valerie? Oo, si Sir Miguel. Yung bulag na asawa ni Ma'am. Oho, nasa kwarto na siya. Kaya pala pinalinis ka agad sa'yo ni Ma'am ang kwarto para walang ebidensya. Magkasalubong ang kilay na humarap siya rito. Anong ibig niyong sabihin, Manang Belen? Kasi, Belen? Otomatikong lumayo ang labandera sa dalaga nang marinig ang boses ng babaeng amo. Kunwaring bumalik ito sa mga tinutuping damit. Jade! Kabado siyang huminto sa pagkusot ng marinig ang palapit na boses ni Valerie. Jade! Seryosong tawag nito. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang humarap dito. Ma'am? Makahulugang nilinga nito si Belen bago binalikan siya ng tingin. Ihatid mo na ang matandang to palabas ng bahay. Isama mo na sina Sonia, Judy at Noemi. Oh? Sinulya pa ni Valerie ang suot na relo. Their workday is over. Hindi ho sila stay in? Takang tanong niya. Obviously, hindi. Ikaw lang. Kumisap ang mga mata niya. Umirap ang amo bago nilinga ang tagalaba. Iwanan mo na yan, Belen, at umuwi na kayo. Utos nito. Dapat wala na kayo bago mag-alas 6. Oho, ma'am. Isang irap ang iniwan ni Valerie sa kanila bago umalis. Mauna na kami, Jade. Paalam ni Manang Belen sa kanya. Ingat ho kayo. Faster! Putol ng babaeng amo nang lumapit sa entrada. Ma'am, wika nung humintong si Judy. Mainit nga po pala yung isa sa kambal, si Logat. Just go, Judy. Huwag ka nang magbili na parang ikaw ang amo. Awat agad ni Valerie dito. Napayoko ang tagapag-alaga ng mga anak nito. Baka lang po kasi hindi niyo siya mapainom ng gamot. I said just go! Gigil na pagtataboy ng babaeng amo na nandudumilat pa ang mga mata. Tiningnan ni Valerie si Jade. Palabasin mo na ang mga yan. 7:00 ng umaga sila pwedeng papasukin sa pamamahay ko. Maliwanag ba yon? Oho, ma'am. Nabaling ito sa mga kasambahay na nakatunghay. Tsupi na! Bulyaw nito. Nagmamadaling iginiya niya naman ang mga tong naglakad palabas.
Hinawakan siya ni Judy sa kamay nang akma niyang isasarado ang gate. Jade, pakisilip mo ang mga alaga ko sa kabilang kwarto. Pakiusap nito. Hindi naman niya alam ang isasagot. Sige na Jade, 1 taong gulang lang sila. Soundproof din ang kwarto nila kaya hindi mo sila maririnig umiyak. Tiningnan ng dalaga ang kamay nito. Ikaw na ang bahala sa kanila ha? Jade! Sige na Ate Judy. Matuli niyang isinarado ang gate. Pumasok ka na. Nakita niya ang babaeng amo na hinihintay siya. Nariyan na ho ma'am. Prepare the table for 2. Utos sa kanya ng amo nang makalapit. Sige ho. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang tunog ng mga kubyertos na inihahanda niya sa babasaging mesa. Nabubuo ang kaba sa dibdib ni Jade sa hindi niya malamang dahilan. Iba ang pakiramdam na kasama niya ang among si Valerie. Para itong may itinatago. Tapos na ho ma'am. Lumapit ang amo sa mesa. Hinila ang isang silya bago na upo. Wine please? Utos nito. Nanginginig ang kamay niyang nagsali ng alak sa manipis na baso. Eto ho ma'am. Pinanood ng dalaga kung paano marahan na ikutin niyo ng babaeng amo. Maiwan ko na ho kayo. Maupo ka. Ho? Take a seat. Itinuro nito ang dulong silya bago sandaling sumimsim sa baso. Ako ho? May nakikita ka pa bang iba rito bukod sa'yo? Takot ang kumurbang ngiti sa kanyang labi. Don't make me wait. May bahid na inisang tono ni Valerie sa hindi niya pagkilos. Mabigat ang hakbang ni Jade nang magtungo sa isang silya. Nanginginig ang mga binti niya nang makaupo, kaharapang masasarap na pagkain. Anong pangarap mo? Seryosong tanong ng babaeng amo. Umangat ang mga kilay niya sa tanong na yon. Wala ka bang pangarap? Gusto mo na lang talagang maging alila forever? Sunod na usisa nito nang hindi siya sumagot. Gusto ko ho sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Tutulungan kita. Agad na napatingin si Jade sa amo. Talaga ho? Napangiti siya habang nangingilid ang luha. Noon pa man ay pangarap niya nang makapagtapos. May ilang taon na rin siyang huminto dahil inuna niya ang pagtatrabaho para sa mga magulang. Nabukid lamang ang inaasahan. Ibinaba nito ang hawak na baso. Sa isang kondisyon. Pinunasan niya ang luhang pumatak dahil sa saya. Ano hong kondisyon? Seryosong sinalubong ni Valerie ng tingin, ang punong-puno ng pag-asa na si Jade. Tatabi ka sa kama ng asawa ko. Mabilis na nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ng dalaga, buhat sa narinig sa amo. Sa gabi, ikaw ang tatabi sa kanya. Sa umaga, pagsisilbihan mo siya. Walang kahit anong lumabas sa bibig ni Jade sa pagkabigla. Bukod sa pagtulong ko sa pag-aaral mo, dodoblihin ko ang sahod mo. Muling sumimsim ito ng alak. What do you think, Jade? Is that a good deal? Tatabi sa asawa niyo? Ulit niya nang makabawi. Oo. Bakit ho? Ano sa tingin mo? Hindi naman siya makahanap ng dahilan. Bukod sa ayaw na nito sa asawa, napalingon siya sa labas ng bahay nang marinig ang busina. Nakangiting tumayo si Valerie bago lumapit sa kanya. I am sure papayag ka. But for tonight, sa maid's room ka muna matutulog. Tila estatwa siya kung paano itinayo ng babaeng amo. May ngiti pa ring dinala siya sa kwarto na nasa ibaba lang ng bahay. Huwag ka nang lumabas. Sleep well, Jade. Nanatili siyang tulala nang isarado nito ang pinto. Nag-iisip siyang naglakad palapit sa maliit na kama. Bakit niya hihilingin na may tumabing iba sa kama ng asawa niya? Natanong niya sa sarili. Wala sa loob na nahiga si Jade. Nanatiling bukas ang kanyang mga mata. Ilang oras nang nakalipas pero nanatili siyang mulat.
Naalala niya ang bili ng tagapag-alaga ng mga bata. Pero naalala niya rin ang utos ng amo na huwag nang lalabas. Dahan-dahang binuksan ni Jade ang pinto ng silid. Maingat ang bawat lakad niya sa madilim na sala. Ano ba? Agad siyang nagtago kung saan ang marinig niya ang boses na yon, na kung sigurado siyang ang babaeng amo. Baka may makarinig sa atin. Mahinang dagdag pa nito. Mahigpit siyang napahawak sa pinagkukublian at dahan-dahang sumilip. Nasapo ni Jade ang bibig nang makita si Valerie na nakaupo sa sofa sa sala. May kahalikan itong lalaki. Hindi tayo pwede sa master's bedroom, sabi pa ni Valerie nang ilayo ang kaharap. Bakit? Nandyan ba ang asawa mo? Yes, nakauwi na siya galing sa check-up niya. Walang problema, doon tayo sa ibang kwarto. Impit ang tili nito ng buhati ng lalaki. May lalaki si Ma'am Jade. Mahina niyang bulalas. Malinaw na malinaw iyon sa nakikita niya. May kasama itong ibang lalaki habang nasa itaas lang ng bahay ang asawa nito. Mabilis siyang tumalikod dahil hindi niya matagalan ang nasasaksihan. Pero may nasagi siyang kung ano at nabasag. Agad na natigilan si Valerie at ang kalaguyo nito. Jade! Tila alam na alam ng babaeng amo niya na siyang naron. Ibinaba ito ng lalaking mula sa pagkakabuhat. Takot siyang limungon kung saan nasaan ang mga to. Ma'am, I told you, huwag kang lalabas. Tinulak nito ng bahagya ang kasamang lalaki. Pagkatapos ay galit na lumapit sa kanya. Hinaklit nito ang kanyang braso. Sinusuway mo ba ako? Ma'am. Valerie. Sabay-sabay silang napatingala sa taas ng bahay. Naroon ang asawa nitong malayo ang tingin. Anong ingay yan? Tiningnan siya ng amo at pinandilatan. Bago mabilis na nagbago ang anyo. Wala honey, nagbibihis lang ako rito tapos may nabitawan akong baso. Kaila nito. Nakakuyom ang dalawang kamay ni Jade habang nakatitig sa babaeng amo. Nasa hilat siya ay sanay na sanay sa pagsisinungaling. Are you sure? Tanong muli ng asawa nito na ikinairap ng nagtitimping si Valerie. Yes honey, bumalik ka na sa kwarto. Susunod ako. Tiningala ni Jade ang umalis na kakapakapang asawa. Tatabihan mo ang asawa ko sa gabi. Sa umaga naman ay hindi na kailangan. Ang alam niya ay nasa trabaho ko. Umagang-umagay kaharap ni Jade si Valerie sa garden nito. Gagayahin mo ang boses ko. Sige nga, subukan mo. Sabihin mo, honey. Maarte nitong sabi. Ilang sandali bago siya napipilitang magsalita. Honey. Ulit niya. Napapikit sa inisang babaeng amo. Sosyalan mo naman. Lagyan mo ng lambing. Huminga siya ng malalim. Honey. Ginaya niya ang arte sa boses nito. Kahit na mabigat sa loob. Napapalakpak naman ang amo sa tuwa. Perfect. Honey, ready na ang pagkain mo. Patuloy ni Valerie sa malamyos pero maarting tono. Honey, ready na ang pagkain mo. Nakangiting tumango-tango ang babaeng amo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo, Jade. You sound like me now. Dahil dyan, bibigyan kita ng scholarship sa kahit na anong gusto mong university. Hindi katulad nung una. Hindi niya makuhang maluwa sa tuwa. Lalo na't alam niyang magiging kapalit. Oo, ito ang pangarap niya pero para makuha to ay may nilolokong iba. Matatawag pa ba yun na pangarap? Simulan mo na ang trabaho mo. Ikaw na ang bahala sa asawa ko. Nagmamadaling nitong kinuha ang bag at kasyual na umalis. Valerie. Isang mabigat na paghinga ang pinakawala ni Jade nang buksan ang pinto ng master's bedroom. Kumisap ang mga mata niya nang makita ang asawa ng babaeng amo na nakaupo sa dulo ng kama. Ikaw ba yan, honey?
Pigil ang panginginig niya. Napakunot ng noo si Miguel sa tagal sumagot ng asawa. Honey. Hinawakan niyang walking stick at tumayo. Oo, honey. Napakunot noo siya sa naringga na boses. Naramdaman niya na may lumapit sa kanya. Ilang segundo bago siya hawakan sa braso. Nakapagtatakang parang bagong pakiramdamang hatid niyon sa kanya. Honey, gusto mo na bang mag-breakfast? Tanong ni Jade habang may kinakabahang anyo. Natitigan niya ang mukha ni Miguel at kahit pa may kapansanan ay nakikita niya ang kagandahang lalaki nito. Kaya bakit nagawang ipagpalit ng babaeng amo ang asawa nito? Hanggang sa mapansin niyang nakakunot noo ito. Nakaramdam siya ng kaba at baka nakahalata na ito. Pilit siyang nagsalita. Honey, may problema ba? Nothing. Maikling sagot nito. Bahagya namang lumuwag ang paghinga ni Jade. Kukunin ko lang breakfast mo, sandali lang. Thank you. Walang anuman, mabilis lang ako. Nakaramdam siya ng pag-aalala na iwan to. Pero wala na rin siyang nagawa kundi ang lumabas na. Nang marinig ang pagsarado ng pinto ay muling napakunot noo si Miguel. Nawala lang yon nang marinig muli ang pagbukas ng pinto. Senyales na nakabalik na ang asawa. Ito na ang breakfast mo. Hila-hila ni Jade ang isang mesa, kung saan nakalagayang nakahandang almusal nito. Kumain ka na. Tumayo siya sa katapat ni Miguel. Pinanood niya ang pakapakapang paggalaw nito habang malayo ang tingin. Nakadama siya ng awa. Natigilan si Miguel nang maramdaman ang kamay ng asawa. Heto ang kutsara. Thank you, honey. Kumain ka na. Pinanood ni Jade ang kutsarang hindi nito alam kung saan ibabaling. Malungkot niyang sinulyapan ng asawa ni Valerie. Hindi ba dapat mas inaalagaan ito ang asawa kaysa ang magloko? Napakahirap na ng naranasan ito para dagdagan pa ng panluloko. Tulungan na kita, ha? Maingat niyang kinuha sa kamay ni Miguel ang kutsara. Naupo siya sa tabi nito. Naglinya naman ang noo ni Miguel. Sa ilang buwan niyang pagkabulag ay hindi naging ganito kaalaga ang kanyang asawa. Kapag nakapasok na ang pagkain, ay iiwan na siya nito ng basta. Is that really you, Valerie? Natigilan si Jade. Are you my wife? Muling tanong ni Miguel nang unti-unting balingan ng katabi. Hindi siya makasagot at ni makakilos. Kahit alam niyang wala itong nakikita kapag nakatitig sa kanya. Sa inosente ng asawa ng babaeng amo, ay hindi niya magawang magsinungaling. Kinapaka pa nito ang walking stick bago tumayo. If it's not you, then who are you? Seryoso nitong tanong. Natatarantang tumindig ang dalaga. Ako to, si Valerie, honey. Ano ba yung sinasabi mo? Saad niya kahit na nilalamon ng konsensya. Nanatiling nakatayo si Miguel. Hinawakan niya ito sa kamay at dahan-dahang iniupo. Why are you acting this way? Pilit niyang ginaya kung paano magsalita ang babaeng amo para hindi siya nito pagdudahan. Mabuti na lang at nakapag-aral siya kahit papano. Baka nagugutom ka lang. Nanginginig niyang itinaas ang kamay, hawak ang kutsara. Humarap sa kanya si Miguel na hindi niya mabasa ang reaksyon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano, Miguel. I am sorry. Paumanhin ito. Mas lalong nilamon ng konsensya si Jade. Hindi lang ako sanay na ganito ka. Bakit? Ano ba ang asawa mo nun? Dugtong niyang tanong. Never mind. Mabigat na tugon nito. Ipinatong ni Jade ang palad sa ibabaw ng kamay ng asawa ni Valerie. Simula ngayon, aalagaan kita. Natigilan siya ng kapainang kaharapang magkapatong nilang kamay. Salamat. Hawak-hawak ng dalagang food tray pababa ng hagdan. Napalitan ng kahit papano ginhawa ang mabigat niyang konsensyang dala-dala.
dahil napagsilbihan niya ang kaawa-awang asawa ng babaeng amo. Jade? Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya nang marinig ang boses ni Valerie. Kung noon ay abot langit ang pagrespeto niya rito bilang amo, nabawasan niyo nang malaman ng lihim nitong ginagawang panluloko. Humarap siya rito habang seryoso ang anyo. Here's the list of Miguel's routine and schedule. Kinuha niya ang inaabot nitong maliit na tablet. Aalis ako at katulad ng bilin ko sa'yo. Inayos nito ang suot niyang uniforme na ikinali niya ng kanyang noo. Ikaw na ang bahala sa asawa ko. Wala naman siyang malalaman dahil sa kalagayan niya. Kayang-kaya natin siyang lokohin na ako ay ikaw. Nanginginig ang buo niyang katawan. Gusto niyang tumutol pero sa tuwing naiisip ang kalagayan ng mag-aama, tila napuputol ang dila niya. Goodbye for now, Jade. Nakangising paalam nito bago nawala sa kanyang paningin. Honey? Agad siyang tumingala. Naroon si Miguel sa taas. May kailangan ka? Tanong niya. Napangiti ito sa kauna-unahang beses niyang nakita. Natuod siya sa pagkakatayo at nanatiling nakatingala habang nanunubig ang mga mata hanggang sa matauhan siya. Aakyat na ako, sandali lang. Mabilis na kumilos si Jade. Muli siyang umakyat sa hagdan at inalalayan nitong maglakad papasok sa loob ng kwarto. Pasimple niyang sinulyapan ang hawak na ibinigay ng babaeng amo. Napakurap siya sa nabasa. Nang makapasok sa loob ay humarap sa kanya si Miguel. It's time for me to take a bath. Casual nitong wika. Valerie, untag ni Miguel. Hindi naman niya nakuhang sumagot dahil yon ang eksaktong nabasa niya sa schedule nito. Ibinaba na ng amo ang hawak na walking stick habang nanatiling nakatayo. Dahan-dahan siyang lumapit dito at hinawakan ng laylayan ng suot nitong kamiseta. Abot-abot ang kaba niya habang tinutulungang hubarin ang damit ng asawa ng babaeng amo. Nang maitaas iyon, ay nanatiling mataas ang tingin niya. Honey, gusto ko nang maligo. Sige, dito tayo. Alalay niya ito nang makapasok sa malawak na banyo. Binuksan niya ang shower at binitawan na ang kamay nito. Nang magsimula na itong maligo ay tumalikod na siya. Tumayo sa nakabukas na pinto. Mas mahirap pa pala ang tatrabahuhin niya kaysa bilang kasambahay. At iyon ang magpanggap na asawa ng may asawa. Pinatay ni Miguel ang shower. Pagkatapos ay hinawi ang basang buhok. Kinapa ang nakasabit na roba na agad na isinuot. Bago dahan-dahang umikot. Ramdam niya na may kasama pa rin siya. Honey? Kumapa ka pa siya sa nilalakaran. Maliit ang bukas ng isang mata ni Jade nang napipilitang humarap. Nang makitang nakasuot na ang amo ng roba, ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. Sa paghakbang nito palapit sa kanya ay ang pagdulas ng paa. At dahil hawak ni Miguel ang kamay niya, ay nahila siya nito at kasama siyang bumagsak. Tila pinana ng literal ang puso niya nang magdikit ang labi nila ni Miguel. Habang nasa ibabaw siya nito. Agad siyang lumayo at naglagay ng pagitan sa kanila ng matauhan. I'm sorry, honey. Nakangiti nitong paumanhin. Nanatili siyang nakatitig dito, lalo na't napakalapit ng gwapong muka ng kaharap. Hanggang sa sumeryoso si Miguel. Itinaas nito ang kamay at maingat na kinapa ang kanyang pisngi. Sa ilang buwan na pagkabulag ko, nangungulila na ako sa maganda mong muka. Hindi ko alam kung dahil ba doon kaya pakiramdam ko, hindi ikaw ang kasama ko ngayon. Napadpad ang hinlalaki nito sa ibabang labi niya. So please, tell me, you're my wife. Oo. Hirap na tugon ni Jade. Hindi na siya nakaatras nang muling dampian ang halik ni Miguel. At umabot lang iyon sa ibabaw ng kanyang labi.
I miss your lips. I don't know when we last kissed. Kahit nangihina ang mga binti, ay pilit na tumayo si Jade. Pagkatapos ay inalalayan niya ang among tumindig. Nang muling magkaharap si Miguel, ay kita niya ang saya sa mukha nito. Halika na. Iginiya niya itong lumabas. Hinatid niya ito sa closet. Nang tumalikod ay sinilip niya ang tablet na ibinigay ng amo. Honey, nandito ako. Otomatiko siyang lumapit. Inalalayan ng lalaking amo na nakabihis na. Matutulog na muna ako. Sanay na ako sa schedule mo. Biro ni Miguel. Napangiti siya ng mapait. Siguradong araw-araw ay ganito si nanay ni Valerie ang asawa. Ni hindi ito nakakalabas ng bahay. Kinukulong na parang isang bata. Akma itong hihiga na nang tigilan niya. Sandali lang, maupo ka muna. Kinuha ni Jade ang nakatuping tuwalya at maingat na ipinatong yon sa buhok nito. Kumurap ang mga mata ni Miguel nang marahan na kuskusin ng asawa ang basa niyang buhok. Tumingala siya at kahit walang makita ay ramdam niya ang pagmamalasakit nito. Umabot yon sa kanyang puso. Patuyuin natin ang buhok mo bago ka matulog, tapos susuklayan kita. Sambit ng malamyos na boses nito sa kanya. Napangiti si Miguel ng maliit. This is your first time to do this to my hair. Talaga? Napasinghapang dalaga. Nang hapitin ng braso ni Miguel ang baywang niya palapit. Ang sarap sa pakiramdam na alagaan ng isang mapagmahal na asawa. Napahinto siya sa ginagawa ng yakapin siya ni Miguel. Ang mukha nitong nakatagilid ay nasa kanyang tiyan. Thank you. Natural siyang napangiti. Valerie. Nawala rin iyon matapos idugtong nito ang pangalan ng asawa. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Sandali lang. Marahan siyang kumalas sa pagkakayakap ni Miguel. Mahiga ka na. Bilin pa niya bago tumalikod. Sa pagbukas ng pinto ay naroon ang tagapag-alaga ng mga anak ng mag-asawang Salvacion. Jade. Mahinang boses ng nag-aalagang si Judy. Yung kambal, inaapoy ng lagnat. Patuloy nito. Agad niyang nilingon si Miguel na nananatiling nakatayo. Honey? Tanong nito. Sumenya siya kay Judy Ann na maghintay bago isinarado ang pinto. Miguel, pwede ka nang matulog. Inalalayan niya itong humiga pagkatapos tinabingan ng kumot. What's wrong? Tanong nito. Wala, tungkol lang sa mga bata, pero ako na ang bahala. Napahinto siya ng hawakan sa kamay ng asawa ng babaeng amo. Umangat ang tingin niya rito. Wala akong magagawa para sa mga anak ko, kaya ikaw na muna ang bahala sa kanila. Huwag mo silang pababayaan. Oo naman, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Nang pumikit si Miguel, ay agad siyang umalis. Lumabas siya ng kwarto at naroon pa rin ang kinakabahang si Judy. Jade, anong gagawin natin? Dadalhin natin sila sa ospital. Hindi pwede. Magagalit si Ma'am Valerie. Bakit? Naguguluhang tanong niya. Huminto sila sa paglalakad papunta sa kwarto ng mga bata. Ayaw niyang dinadala ang mga anak niya sa ospital. Naalala niya ang bili ni Miguel. Nasaan ang kwarto nila? Dito. Nagpatiuna si Judy na agad niyang sinundan. Nang buksan nito ang pinto ay bumungad sa kanya ang nag-iiyakang batang lalaki at babae. Sila ang fraternal twins ni na Ma'am Valerie at Sir Miguel, sina Lulu at Logan. Kawawang mga bata, simula ng ipanganak, pinabayaan na ng ina. Malungkot na saad ni Judy. Nahabag naman siya para sa mga ito. Binuhat niya ang batang lalaki. Ramdam niya ang init sa balat nito. Namumula rin ang kutis ng bata. Habang ang batang babae naman ang kinuha ni Judy. Madalas doktor ang nagpupunta rito para tignan sila dahil abala lang daw sa oras ni Ma'am kung dadalhin sa ospital.
Maliit siyang napailing. Hindi lang pala walang kwentang asawa ang babaeng amo. Wala rin itong kwentang ina sa mga anak nito. Paano ba nito nagagawang magsaya kung sarili mismong pamilya ang sinisira? Buhay ang nakasalalay dito at hindi kailanman abala yon. Anong gagawin natin, Jade? Dadalhin natin sila sa ospital. Ano? Paano si Ma'am? Nangangambang usisa nito. Ma'am? Naroon si Jade sa sala. Hawak ang telepono. Sinulyapan niya si Judy na kargang kambal. Anong oras ho kayo makakauwi? Gagabihin ako. Bakit? May problema ba? Wala naman ho. Sige na, busy ako. Basta na lamang siya binabaan nito. Mabilis ang kilos ni Jade nang masiguro ang oras ng pag-uwi ng babaeng amo. Kinuha niya ang isa sa kambal at binuhat. Sinukbit niya rin ang isang bag nito sa balikat. Halika na, Judy. Dalhin na natin sila sa ospital. Kailangan bago mag-alas 6 nakauwi na tayo. Sinulyapan niya sina Sonia, Belen at Noemi. Kayo na hong bahala rito. Natataranta silang dalawa ng tagapag-alaga ng mga batang lumabas ng bahay. Nang makarating sa ospital at matingnan ng doktor ang kambal, agad din silang bumalik sa mansyon dala ang gamot. Nagpapasalamat siyang hindi malala ang lagay ng mga to at hindi na kailangang i-confine. Dalhin mo na sila sa itaas, parating na si Ma'am Valerie. Nagmamadali pero ubod ng ingat niyang inabot ang buhat na batang lalaki. Nagkatinginan pa silang mga kasambahay ng may bumusina. Si Ma'am! Alerto na sambit nila. Bilis, Judy! Aniya rito na agad umakyat sa hagdan. Manang Sonia, Manang Belen, Ate Noemi, pwede na kayong umuwi. Matuli na naglakad papunta sa likod ng bahay ang mga kasambahay. Inihanda niya ang sarili nang bumaling sa pinto. Jade? Pinatigas niya ang leeg na wag lingunin ng hagdan para hindi makahalata ang babaeng amo. You look tense. Ngumiti siya ng pilit. Nakakunot noong gumala ang tingin nito sa loob ng bahay. You're alone? Nakauwi na ba yung mga muchacha? Sunod nitong tanong. Oho, ma'am. Babe. Napatingin siya sa lalaking pumasok at kasywal na umakbay sa amo. Nagtama ang mga mata nila ng asawa ni Miguel. What? Are you just going to watch us? Tanong nito. Oras na para tabihan mo ang asawa ko. Dagdag nito bago yumakap sa lalaki nitong ngiti-ngiti. Gigil na napahinga si Jade bago umakyat sa hagdan. Sinubukan pa niyang lingunin ng dalawa. Jade. Napalingon siya sa mahinang boses na yon. Judy? Agad siyang lumapit dito. Kumusta ang mga bata? Tulog na sila. Mamaya kailangan uminom ni Lulu ng gamot. Ako na ang bahala sa kanya. Pasimple itong sumilip sa ibaba. Nandyan na naman yung lalaki ni Ma'am? Tumango naman siya. Akala ko dati mata pobre at masungit lang si Ma'am Valerie. Pabayarin pala siya at isang manluloko. Ilang buwan pa lang na walang nakikita si Sir. May kalantari na kaagad siyang iba. Patuloy ni Judy. Ano bang nangyari kay Sir Miguel? Tanong niya. Naaksidente sa kotse habang pauwi galing sa trabaho. Dahan-dahan siyang napatango. Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Baka mahuli tayo ni Ma'am. Mauna na ako. May daan naman dito eh. Dito na lang ako dadaan. Mag-ingat ka, Judy. Sumilip si Jade sa ibaba. Naroon ang dalawa. Naghaharutan papuntang garden habang may mahinang boses. Pumasok na siya sa kwarto. Naabutan niya ang tulog na si Miguel. Mas lalo siyang nakadama ng awa para dito. Wala itong kaalam-alam sa pagtataksil ng totoong asawa. Umupo siya sa kama at inayos ang kumot nito. Akma na siyang aalis nang pigilan ng asawa ng babaeng amo ang kamay niya. Go to sleep. Utos ni Miguel. Pansin niyang laging malakas ang pakiramdam nito,
kahit na sinisigurado niyang wala siyang nililikhang ingay. Oo, sandali lang. Gusto kitang makatabi ngayon. Pero nagmulat ito kaya siya natigilan. Ayaw mo ba akong tabihan dahil hindi ikaw ang asawa ko? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ikaw ba ang asawa ko? Ulit nito. Oo naman. If that's so, can you lie down next to me? Hindi binibitawan ni Miguel ang kamay niya hanggang sa makahiga siya sa tabi nito. Nang tumalikod ay niyakap siya nito mula sa likuran. Kumusta ang kambal? Napapikit siya sa tumamang hininga nito sa tapat ng kanyang tainga hanggang sa muling magsalita ang asawa ng babaeng amo. Ilang buwan ko na silang hindi nakikita at naaalagaan. Ang sabi mo, baka mapabayaan sila dahil sa kalagayan ko. Doon marahang iminulat ni Jade ang mga mata. Kusang itinaas ang palad para hawakan ang kamay nitong nakapulupot sa kanya. Wala kang dapat ipag-alala, maayos ang mga bata. Paniniguro niya. I miss them. Hayaan mo, bukas dadalhin ko sila rito. Really? Naging sabik ang himig nito. Oo, kaya matulog ka na. Mas naging mahigpit ang yakap ni Miguel sa kanya at hindi siya makahinga, hindi dahil sa sikip ng yakap nito, kung hindi dahil ang pakiramdam na ibinibigay ng asawa ni Valerie sa kanya. Ang bilis-bilis ng pintig ng kanyang puso at alam niyang mali yun. Kapakapa ng kagigising lang na si Miguel ang katabi kinaumagahan, pero wala na ang asawa ron. Honey. Magandang umaga. Narinig niya ang pamilyar na boses na yon. Napangiti siya at dahan-dahang bumangon paupo. Naghanap ang mga kamay niya ng kakapitan nang maramdaman na may humawak sa palad niya. Dito Miguel, saad ni Jade. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ng asawa. Kumain ka na para makasama mo ang mga bata. Talaga? Oo. Tugon ni Jade nang umupo sa kama. Malambing na niyakap siya ni Miguel na ikinangiti niya. Thank you. I really miss them. Humarap ang asawa ng babaeng amo na tuwang-tuwa. Magaan na sinapo niya ang isang pisngi nito. Siguradong miss ka na rin nila. Habang nakatingin siya sa ama ng kambal, iniisip niyang sana sa ganitong paraan ay makabawi siya sa lahat ng kasalanan niya rito. Nang sa ganon, mabawasan din ang nararamdaman niyang bigat sa loob. Matapos kumain ay alala niya itong lumabas ng kwarto. Dahan-dahan lang. Natigilan si Jade nang makasalubong si Valerie. Nagtatanong ang anyo nito. Hindi naman niya alam ang sasabihin. May problema ba? Tanong ni Miguel nang huminto ang asawa at tumahimik. O wala naman, halika na. Dadalhin na kita sa kwarto ng mga anak mo. Mas nanggigil ang mukha ni Valerie sa narinig. Ipinagpatuloy niya ang pag-aalalay sa asawa nito patungo sa kwarto ng kambal. Nandito na tayo. Aniya. Sinulyapan niya si Judy. Pakialalayan na lang siya. Bilin niya. Hanggang sa hilain siya ng babaeng amo palabas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Inutos ko ba na dalhin mo si Miguel sa kwarto ng mga bata? Ma'am, nangungulila na ho siya sa kanila. And so? Bulag siya. Hindi niya maaalagaan ng kambal. Hindi siya makapaniwalang pinagmasdan nito. Bulag siya, oho ma'am. Pero amo pa rin siya ng mga bata. Hindi rin niya ginustong mabulag siya. Natigilan siya sa pangangatwiran nang itulak ng daliri nito ang kanyang noo. Hoy babae, remind lang kita ha. Ako pa rin ang amo mo. Ikaw, dakila lang kitang impostor. Tuwid niya itong tinitigan sa mga mata. Oho, tama kayo. Isa akong impostor at kapalit ninyo. Pero ako pa rin ang nagliligtas sa'yo tuwing gabi. Seryoso niyang wika. Hindi naman nakakibo si Valerie. Ako pa rin ang dahilan kung bakit malayang nakakasama niyong itinatago niyong lalaki.
Isang ngisi lang ang naisagot nito. Valerie? Palabas si Miguel ng pinto habang hawak ang walking stick. Are you there? Huminto ito sa pagitan nila. Gusto ko sanang ilabas ang mga bata. Dugtong nito. Umirap ang babaeng amo. Nagtungo sa kanya at bumulong. Hindi ba magaling ka? Then, do it. Binangga pa siya nito bago umalis. Bumaba rin ang dibdib niya. Kinalma ang sarili nang humarap kay Miguel. Oo naman, pwede mo silang ipasyal. Magaan niyang sagot. Ito na lang ang magagawa niya para kahit konti. Makabawi sa pagpapanggap niya bilang asawa nito. Nilinga ni Jade si Miguel na katabi niya sa silya. Kasalukuyang karga nito si Logan. Siya naman ay buhat si Lulu. Naroon sila malapit sa park. Nakaupo sa bench habang nasisikatan ng araw. Kumapaka pa ang asawa ng babaeng amo hanggang sa mahawakan nito ang kamay niya. Salamat. Malaking bagay ang lahat ng ginagawa mo para sa amin. Napangiti siya ng malungkot at nilinga ang ama ng kambal na malayo ang tingin. Nung nabulag ako, pakiramdam ko, naging malayo na tayong mag-asawa. Nahihiya ako sa'yo dahil ang dami kong pagkukulang at ramdam ko ang pagod mo dahil doon. I am glad everything has changed now. Gusto ko ang ikaw ngayon. Naging mapait ang nasa labi niya. Minsan, nagtataka na nga ako kung ikaw si Valerie because you're too good to be true. Pero naisip ko na wala namang ibang magtsatsaga sa akin, kundi ang asawa ko lang, kundi ikaw lang. Tumulo ang luha ni Jade. Asang-asa si Miguel na asawa talaga nito ang kasakasama. At pinungkirot sa puso niya dahil doon. Dahil alam niyang hindi karapat-dapat si Valerie sa katulad ni Miguel. Nang biglang umiyak si Logan na buhat-buhat nito. Marahang inalog-alog ito ng ama. Pero hindi nito mapatahan ng bata. Akin na muna siya, ikaw na muna kay Lulu. Magaan niyang wika ng kunin ng isa sa kambal. Pagkatapos ay tumayo at hinele ang batang lalaki na papikit-pikit na. Humihimig-himig siya ng dahan-dahan isayaw ito. Napangiti naman si Miguel. Tila boses iyon ng isang anghel sa kanyang tenga. Napagod ka ba? Marahan ang pagtingala ni Miguel sa tanong ni Jade na yon. Mariinang naging hawak nito sa hawak na walking stick. Alalay niya si Miguel sa pag-upo sa kama nang makabalik sa master's bedroom. Napagod ka ba? Ulit niyang tanong habang inaalis ang suot nitong sapatos. No, masaya akong makasama kayo ng mga bata. Napangiti naman siya. Ano nga pala ang gusto mong hapunan? Ipagluluto mo ako? Nakangiting tanong ng asawa ng babaeng amo. Oo. Hindi ka naman marunong magluto ha? Napahinto naman si Jade bago marahang tumindig matapos mahubad ang sapatos nito. Marunong ka na? Kung hindi ngumiti si Miguel, ay iisipin niyang naghihinala na ito sa kanya. Oo. Lahat naman natututunan. Napataas ang mga balikat niya ng kabigi nito ang kanyang baywang para yakapin. I am loving this side of you. I feel like I'm falling in love for you for the first time. Hinaplos-haplos niya ang buhok ni Miguel habang nakangiti. Magpahinga ka na. Aasikasuhin ko na muna ang mga bata. Pagkatapos, ipagluluto kita. Nang makala sa pagkakayakap, ay inalalayan niya itong humiga bago lumabas ng kwarto. Jade. Sa hagdan sila nagkita ng among babae. Mag-usap tayo. Una itong bumaba na sinundan niya. Naabutan niya ito sa garden. Kumusta kayo ng asawa ko? Pinakatitigan siya nito sa mata na sadyang diniina ng salitang asawa. Hindi ko ho pinapabayaan ang trabaho ko, ma'am. That's perfect. Anyway, inaayos ko ng scholarship mo. Kumisap ang mga mata ni Jade. I'm taking a few weeks off with Joel for a vacation.
Pagtukoy ng kasyual nito sa lalaking isasama sa bakasyon. After that, babalik ako. Ibibigay ko ng scholarship mo dahil tapos na ang trabaho mo. Napakunot noo siya. Are you surprised? Pagkatapos kasi ng vacation namin ni Joel, ay may business trip siya sa abroad. Kaya babalik na ako sa pagiging ulirang asawa ng isang bulag. Sarkastiko nitong Saad. Then, sa pagbalik ni Joel, tatawagan ulit kita para saluhin ang pagiging asawa ko kay Miguel. Patuloy ni Valerie. Perfect, right? Pwede kong magtanong? Seryosong balik tanong ni Jade. Tumikwas ang kilay ng asawa ni Miguel. Bakit nyo kailangang lukohin ang asawa nyo? Kung hindi nyo siya gusto, bakit hindi nyo nalang sabihin? Diretso niyang tanong sa taong kaharap. Are you really that stupid, Jade? Kapag ginawa ko yon, wala akong magiging pera. Come on, bilyonaryo si Miguel. Kahit hindi siya magtrabaho, hindi mauubos ang pera niya. Ngayon, kapag naayos niya na ang will niya, at nasigurado kong sa akin mapupunta ang lahat, di goodbye. Mabuting tao si Sir Miguel. Gusto mo siya? Putol nang nakangising si Valerie na ikinahinto ng dalaga. Lumapit ito at seryosong pinakatitigan siya. Gusto mo ba ang asawa ko? Mariin ang bawat bigkas ng babaeng amo sa tanong na yon. Tila naduwag naman siyang sumagot at natanong ang sarili. Kung awa nga lang bang meron siya para kay Miguel o baka dahil nakokonsensya siya. Jade, gusto mo ba ang asawa ko? Ulit nito. Itinaas niya ang tingin bago pikit matang umiling. Good, kasi kung nadadala ka na at nagugustuhan mo na si Miguel, I am telling you, pabigat lang siya. Bulag siya at walang pakinabang. Araw-araw mo siyang aalalayan na parang isang matanda. Hindi katulad niyang dapat pinapangarap. Mayabang pang sabi nito. Nang umalis ang babaeng amo, ay pinahid niya ang luhang mabilis na tumulo. Nasasaktan siya para kay Miguel kung paano ito hamakin ng sariling asawa. Mas masakit yon para sa kanya. Dala-dala ni Jade ang food tray nang makapasok sa master bedroom matapos magluto. Napangiti siya ng malungkot nang makita ang tulog na si Miguel. Kung tutuusin, walang-wala ang Joel na yon kung ikukumpara rito. Simula sa itsura at kung paano ito makitungo. Ipinatong niya ang dala sa mesa. Bahagya namang gumalaw ito. Honey? Tanong ni Miguel na marahang nagmulat. Napapikit siya ng kaunti ng masilaw sa ilaw na malabo ang rehistro sa kanyang mga mata. Miguel? Inilapat niya ang mga mata sa boses na yon. Napakunot noo siya nang makita ang malabong mukhang nakatunghay sa kanya. Miguel, may problema ba? Usisa ni Jade, nang bumakas ang pagtataka sa anyo ng asawa ni Valerie. Nakatitig ito sa kanya. Tila kinikilala siya. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang magkarugtong ang kanilang tingin. Miguel, ayos ka lang? Oo. Sagot nito na itinaas ang kamay para kumapa-kapa. Doon lang nakahinga si Jade. Halika. Maingat niya itong binangon. Nagluto ka ng paborito mo. Sinabi sa akin ni Manang Sonia. Inilagay niya ang kutsara sa kamay ni Miguel. Kumain ka na. Natigilan siya dahil hindi kumilos ang asawa ng babaeng amo. Marahan niya itong binalingan. Nakalinga pa rin ito sa kanya at tila pinagmamasdan siya. Miguel? Itinaas niya ang kamay at pinadaan sa mga mata nito. Nasaan ang tubig? Tanong ng asawa ni Valerie. Heto. Kinuha ni Jade ang baso ng tubig bago itinapat sa bibig ni Miguel. Alala niya ito habang umiinom. Nang ibaba ang baso ay inilagay niya ang table napkin sa damit nito. Why are you doing this? Tanong ni Miguel. Baka kasi mabasay ang damit mo kapag natapon ng tubig. Sagot ni Jade sa pag-aakalang iyon ang tinutukoy ng asawa ni Valerie.
Bakit mo ako inaalagaan? Seryosong tanong ni Miguel habang inaasikaso ni Jade ang pagkain. Siyempre, asawa mo ko. Gano'n naman ang mag-asawa, hindi ba? Nagtutulungan at inaalagaan ng isa't isa. Magiging mga paa kapag napilay at mga mata kapag walang makita. Lumamlam ang mga mata ni Miguel sa narinig. Paano kung hindi kita asawa? Napahinto sa ginagawa si Jade. Titig na titig ang kaharap sa mga mata niya nang tanungin yon. Anong ibig mong sabihin na hindi asawa? Naging malayo ang tingin ng asawa ni Valerie. Wala lang, naisip ko lang, kung ang isang tao ay inaalagaan ng hindi niya asawa, ano kayang tawag sa ginagawa niya? Kinakabahang nagbaling siya sa pagkain. Kumain ka na. Itinapat niya ang kutsara sa bibig nito pero umiwas si Miguel na parang nakita nito ang hawak niya. Wala akong ganang kumain. Gusto ko lang magpahinga. Pakapaka pa ang kamay nitong bumalik sa kama. Ibinaba ni Jade ang hawak at malungkot na sinulyapan ng nakatalikod na asawa ng babaeng amo. Sige, magpahinga ka muna. Tumayo na siya at inayos ang kumot nito bago lumabas ng kwarto. Jade! Naabutan niya si Judy at iba pang kasambahay sa kusina. Sadyang hinihintay siya. Umalis si ma'am? Oho, nagbakasyon daw. Kasama yung lalaki niya? Mahinang tanong ni Sonia. Buntong hininga lang ang nagawa niya. Alam niyo, napakabait ni Sir Miguel para lang iputan sa ulo ng asawa niya. Inis na sabi ni Noemi. Buti na lang nandyan ka, Jade. Segunda ni Judy. Hindi naman niya magawang magpasalamat dahil hindi naman talaga siya tulong kay Miguel. Niloloko niya rin ito bilang nagpapanggap nitong asawa. At kasalanan yon, ang magpanggap na asawa ng may asawa at tumabi pa sa kama. O sige na, mauna na kami. Ikaw na ang bahala sa mag-aama. Bili ni Sonia. Inihatid niya na lang ang mga ito ng tingin. Umakyat siya sa pangalawang palapag ng bahay. Sa kwarto ng mga kambalang tinungo niya. Mahimbing na natutulog doon ang dalawang bata na tila anghel sa kanyang mga mata. Paano kayo nagawang iwan ng sarili niyong ina? Paano niya kayo nagawang ipagpalit sa iba? Malungkot niyang mga tanong. Yumuko siya sa crib kung saan magkatabi ang dalawang bata. Hinaplos niya ang muka ni Logan at Lulu. Kasi kung sa akin kayo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo sasaktan. Napakagandang pamilyang mayroon si Valerie na ipinagsasawalang bahala lamang nito. Hanggang sa magising at umiiyak ang batang babae nang mapatakan niya ng luha sa pisngi. Pasensya na Lulu, naistorbo ko ang tulog mo. Agad niya itong kinuha at hinele. Matulog ka na, ako na muna ang mama mo ngayong gabi. Maingat niya itong isinayaw sa kanyang mga braso. Napalingon siya nang may narinig siyang kaluskos. Miguel? Tanong ni Jade nang makita to na nakatayo sa siwang ng nakabukas na pinto. Kanina ka pa ba riyan? Pakiramdam niya ay nakatitig ito sa kanya. Naaninag niya rin ang paggalaw ng mga panga nito, kaya mas lalo siyang kinabahan. Narinig mo ba ako? Tanong niya. Humakbang ito habang hawak ng isang kamay ang walking stick. May dapat ba akong marinig? Balik tanong ng asawa ni Valerie. Matigas siyang napalunok. Pinakatitigan niya ito at napaisip na sabihin na lang kaya ang totoo. Alam niyang wala ng silbi na makuha niyang scholarship kung patuloy niya itong lolokohin. May kailangan ba akong malaman? Sa pagharap niya ay nasa harapan na niya si Miguel. Meron ba? Tanong nito. Gusto ko sanang... Umiyak ang buhat niyang batang babae, kaya siya natigilan sa akmang pag-amin ng lahat. Sige na, matulog ka na Lulu. Mahinang aniya sa bata nang tumalikod sa ama nito. Hindi ba may kama rito?
Bahagya niyang nilingon si Miguel. Oo, dito tayo matulog, katabi ang mga bata. Ha? Oh, bakit? Nakangiti si Miguel nang marahang maglakad patungo sa kama. Kinapaka pa nito iyon bago naupo. Mag-asawa tayo, isang pamilya. Walang problema kung tabi-tabi tayong matutulog, hindi ba? Oo naman. Nangangatalang kamay niya habang inililipat sina Lulu at Logan sa kama. Naghihintay naman si Miguel doon. Nang maihiga ni Jade ang kambal, ay pinagmasdan niya ang mga to. Ganon na rin ang tatay ng mga bata. Nakaramdam siya ng awa at konsensya. Hindi ka pa ba hihiga? Napatingin siya kay Miguel. Napakunot noo siya dahil paano nito nalaman na wala pa siya sa kama. Matulog na tayo, Jade. Napapikit siya sandali at naglakad kung nasaan ang mag-aama. Humiga si Jade katabi ang mga bata. Naramdaman niya sa likod ang asawa ng babaeng amo. May tanong ako. Seryosong sabi nito. Ano yon? Anong pakiramdam mo ngayon? Nakatabi mo kami sa pagtulog. May ilang segundo bago siya nakasagot. Nakakatanggal ng pagod. Natural niyang tugon. Napahinga naman si Miguel na nakatitig lang sa kisame. Siguradong makakatulog ako ng maayos kapag kayo ang katabi ko. Patuloy niya. Bakit? Dahil kayo ang pamilya ko. Ngumiti ng malungkot si Jade. Kalokohan man na isipin na tunay niyang pamilya ang kasama. Pero yun ang pakiramdam ng puso niya. Nagpapanggap man siya bilang asawa ni Miguel. Pero hindi ang nararamdaman niya. Ang mga batang to na pinabayaan ng ina. Gusto niyang tunay na mahalin at pagmalasakitan. Pamilya? Ulit ni Miguel. May pamilya bang niloloko? Dagdag niya. Akma nga harapang nagtatakang si Jade, pero maagap niya itong niyakap. Let's just sleep. Aniya. Napatingin ng dalaga sa kamay ni Miguel na kulong-kulong siya. Inilagay niya lang ang mga pala doon. Patawarin mo ko, Miguel. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Yun ang gustong lumabas sa bibig niya pero hindi niya magawa. Ipinikit niya ang mga matang lumuluha. Kinaumagahan ay rinig ni Miguel ang tumatawang mga anak. Nagmulat siya at bumangon. Miguel! Bumaling ang nakangiting si Jade sa kanya. Nagising ka ba namin? Hindi naman. Mukhang tuwang-tuwa sa'yo ang kambala. Oo, ang aga nilang nakipaglaro. Dahil siguro unang beses mong makipaglaro sa kanila. Naglaho ang ngiti niya. Biglang nilinga si Miguel na parang kahit walang nakikita, ay nakatitig sa kanila. Unang beses mong magbigay ng oras sa mga bata. Hindi mo yan ginagawa noon. Malungkot na sinulya pa ni Jade ang kambal. Talaga? Pasensya na kayo ha? Kausap niya sa kambal, nang parehong haplosin ang mga to sa braso. Napangiti ng maliit si Miguel. Pwede ba akong humingi ng pabor? Tanong nito. Oo, ano yon? Pwede bang bumaba kami ng mga bata para sabay-sabay tayong kumain? Nag-alangan si Jade sumagot ng maalala ang babaeng amo. Hindi mo kami pinapayagang pumunta sa ibaba ng bahay. Simula nang mabulag ako. Dugtong ni Miguel na ikinalingon niya rito. Alalay ni Jade si Miguel pababa ng hagdan. Nasa garden na yung kambal. Pagbibigay alam niya rito. Bakit? Tanong niya nang biglang huminto ang asawa ng babaeng amo. Pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Oo naman, hintayin mo ako rito. Iniwan niya ito sa sala. Dumiretso si Miguel sa telepono. Hello, Christian. Miguel. Tanong ng kaibigang doktor sa kabilang linya. May importante akong gustong sabihin. Tensyonadong nilingon niya ang parating, kaya kaagad niyang binitiwan ng hawak at sadyang umupo sa sahig. Miguel! Agad na dinaluhong ito ni Jade
Anong nangyari? Inalalayan niya itong makatayo. Nasaktan ka ba? Iniupo niya si Miguel malapit sa kanya. Nag-aalalang sinipat-sipat niya ng tingin ng kabuuan nito para malaman kung nagalusan ng amo. Ayos ka lang? Natigilan siya ng ituon ng atensyon dito. Nagtagpo ang mga mata nila. Pansin niya pang pagkurap niyo nang magkatitigan sila. Miguel, nakikita mo ba ako? Nakakakita ka na ba? Lumampas ang tingin nito bago hinawakan ng walking stick. Kung nakakakita na tayo, dapat kaparehong mukha pa rin ng asawa kong makikita ko. Sagot ni Miguel nang tumayo. At hindi ka dapat kabahan tungkol doon. You must be happy. I won't be a burden to you anymore. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat, Miguel. Seryosong sinulyapan siya nito. Masaya kong alagaan ka, alalayan ka at maging mga mata mo. I never imagine na magiging ganito ka sa akin. Kung ang tingin sa akin ng iba'y pabigat, here you are, willing to take care of me. Kinapaka pa ni Miguel ang kamay ng kaharap. Maraming salamat. Hinaplos lang ni Jade ang kamay ni Miguel. Halika na, naghihintay na ang mga bata. Dinala niya ito sa garden at iniupo. Naroon din ang mga bata sa telang nakalatag sa mababa at berdeng mga damo. Umupo si Jade doon, pinanood ang kambal na naglalaro. Lumipat ang mga mata ni Miguel kay Jade. Mariin niyang nahawakan ng walking stick. Kontrol-kontrol niya ang sariling huwag sumabog sa galit dahil hindi pa ito ang oras para malaman ng lahat ang kasalukuyang itinatago niya. Jade! Lumapit at bumulong si Noemi sa dalaga. Nasa telepono si Ma'am Valerie. Ikaw na muna ang bahala sa kambal at kay Sir Miguel. Mahinang sabi niya rito. Sinulyapan niya muna ang asawa ng babaeng amo bago tumayo at walang ingay na pumasok sa loob ng bahay. Hello ma'am, how's everything? Tanong ni Valerie sa kabilang linya. Tinanaw niyang mag-aama sa garden. Ano na? Kamusta na ang pabigat kong asawa at ang kambal? Maayos naman ho sila, ma'am. Napipilitan niyang tugon. May nakita ho ako sa schedule ni sir na kailangan niyang pumunta sa ospital. Dadalhin ko na ho siya mamaya para sa check-up niya. Huwag na. Ho? Bingi ka ba? Ang sabi ko, huwag na. Nilinga muli ni Jade si Miguel sa garden. Karga-karga nito ang isa sa kambal. Pero ma'am, importante na makapunta si Sir Miguel sa ospital para matignan ng mga mata niya. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Timpi-timpi ng dalaga ang gigil. Career na career mo naman yata, Jade. Baka nakakalimutan mo. Utusan lang kita, kaya sumunod ka na lang. And come to think of it, Jade. Kapag nagpunta sa ospital yung bulag na yan, baka magkaroon pa yan ng chance na makakita. Sana nga makakita na si Sir Miguel para hindi na siya nahihirapan. Are you really testing me? Hindi na basta inisang nasa tono ni Valerie, kundi galit para sa kanya. Alam mo ba na kapag nakakita na siya, tapos na ang pagiging feeling asawa mo? Tapos na rin ang maliligayang araw mo. Buwisit nitong dagdag. Kapag nakakita na si Sir Miguel at malaman niyang nagpapanggap lang ako bilang asawa niya, tatanggapin ko lahat ng sasabihin niya at galit niya. Mas gugustuhin ko na yon kaysa ang patuloy na lokohin siya. You know what, Jade? Pasalamat ka. Malayo ko ngayon sa'yo. Kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Mabilis na ibinaba ni Jade ang telepono. Pagkatapos ay pinunasan ng luha sa galit. Miguel? Nang lumabas sa garden, ay naabutan niyang nakatalikod ang asawa ni Valerie at malayo ang tingin. Marahan niyang inabot ang kamay nito at humarap dito. Dadalhin kita mamaya sa ospital para sa check-up mo. Pwede bang kay Dr. Reyes mo ko dalhin? He is my friend and an ophthalmologist. Dugtong ni Miguel. Oo naman. Napangiti ito. Bakit? Takang tanong niya.
Noon, ayaw mong sa kaibigan ko tayo magpa-check up. Mas pinipili mo yung pinsan mong doktor. Akma siyang bibitaw sa kamay nito nang hawakan niyon ni Miguel. Pumasok na tayo ng mga bata sa loob. Sige. Iginiya niya itong maglakad. Ikaw na muna ang bahala sa kambal, Judy. Bili ni Jade sa takapag-alaga ng mga bata na tumango naman. Nang makapasok si Miguel sa kwarto katulad ng lagi nitong ginagawa, inihatid niya ito sa banyo para maligo at hinihintay makapagbihis. Nang matapos ay maingat niyang kinuskos ng tuwalya ang buhok ng nakatalikod na asawa. Miguel, gusto mo na bang makakita? Natanong ni Jade. Gusto mo na bang makita kita? Balik tanong nito sa seryosong tono. Mapait na ngiti ang nagawa niya. Oo. Maingat na inalis niya ang towel at ibinaba. Hindi ka na mahihirapan kapag bumalik na ang paningin mo. Makikita at maaalagaan mo na ang mga anak mo na gustong gusto mo. Iniikot ni Miguel ang kinauupuan at humarap sa kanya. Paano kung makakita na ako at magbago ang lahat? Natigilan naman siya. Tiningala pa siya ni Miguel. Paano kapag hindi lang ang mukha mo ang makita ko? Pati na rin ang katotohanan. Tigalgal siya sa narinig, ni hindi niya magawang kumilos. Pipiliin mo pa rin ba at gugustuhin akong makakita? Oo. Kumurap ang mga mata ni Miguel sa walang pagdadalawang isip na sagot ng kaharap. Gusto kong makakita ka na. Gusto ko nang maprotektahan mo ang sarili mo at ang mga anak mo sa taong inaabuso ang kahinaan mo. Nangingilid ang mga luha ni Jade nang yumuko. Magaan na hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Sana makakita ka na. Magiging kasiyahan ko yon kapag nangyari, Miguel. Nanatiling nakatingala si Miguel sa kaharap. Ramdam niya na tunay at galing sa puso nito ang sinabi. Puno iyon ng sinseridad at pagmamalasakit na hindi niya kailanman naramdaman. Halika na, pumunta na tayo sa ospital. Inalalayan siya muli nitong tumayo. Nang hawakan niya ang kamay nito, ay doon niya naramdaman ang pagiging ligtas at pagmamahal. Maghintay lang tayo ng sandali ng taxi. Wala tayong driver para ihatid tayo sa ospital. Pagbibigay alam ni Jade kay Miguel, sandali pa niyang inayos ang suot nito habang nasa labas sila ng gate. Why did you have to fire all the personal drivers? Hindi nakaimik si Jade dahil hindi niya alam ang isasagot. Pero sigurado ang asawa nitong si Valerie ang mayroon. At dahil iyon sa sariling kapakanan nito. Taxi! Tawag niya nang dumaan ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Agad niyang inalalayan si Miguel. Nang makasakay sila sa backseat ng taxi, ay aksidenteng nahawakan niya ang kamay ng asawa ng babaeng amo. Alangan siyang napatingin dito. Akmang nilalayo niya yon nang habulin ni Miguel at hawakan ng mahigpit. Nang makarating sa ospital, ay diretso sa klinik ng ophthalmologist. Papasok na sila nang pigilan siya nito. Dito ka na lang. Sigurado ka? Oo. Sige, hihintayin na lang kita dito. Nang makapasok ito sa loob ay umupo na si Jade sa bakanting silyang naroon. Ilang minuto lang ang hinintay niya nang marinig ang pagbukas muli ng pinto. Kumusta? Anong sabi ng doktor? Marahang sinalubong ni Jade ang mga mata ni Miguel. At habang magkatitigan sila nito, iniisip niya kung nakakakita na ba to. Nakikita na ba nitong hindi tunay na asawa ang kasama? Kung hindi isang nagpapanggap na asawa. Wala pa ring nagbago. Seryosong sagot ni Miguel. Ginamit ang walking stick para kapain ang lalakaran. Ganon ba? Inalalayan niya ito sa paghakbang. Hayaan mo, sa susunod siguradong magandang balita na ang sasabihin sa'yo ng doktor. Talaga? Huminto si Miguel bago humarap sa kanya. Oo naman, gabi-gabi kong pinagdarasal na sana makakita ka na.
Alam kong papakinggan ng langit ang dasal ko. Isa pa, mabuti kang tao. Siguradong hindi niya patatagalin ang paghihirap mo. Sino bang nagsabing naghihirap ako? Napatitig siya rito. Noon siguro, pero hindi na ngayon. Dahil nariyan ka bilang asawa ko. Alangan ang nagingiti ni Jade. Right? Itinungo niya na lang ang kanyang ulo. Right, Valerie. Huminga siya ng malalim. Miguel, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Ibubukas niya palang sana ang bibig niya para magtapat ng tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Jade? Tumawag si Ma'am Valerie sa telepono. Pauwi na raw siya. Ano? Mahina niyang sabi. Bilisan mo na at baka maabutan na wala rito si Sir Miguel. Sige humanang Sonia. Agad niyang ibinaba ang cellphone at ibinulsa. Iginiya niya na maglakad ang asawa ng babaeng amo. Nagmamadali ka ba? Tanong ni Miguel sa kasama. Pansin niyang mabilis nitong kilos. Papasok ng bahay nang huminto ang sinasakyan nilang taxi. Pasensya ka na. Nang makarating sa sala ay natuod si Jade. Naroon si Valerie. Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Bakit? Tanong ni Miguel nang tumahimik ang paligid. Honey, bati nito nang lumapit kay Miguel. Binangga pa si Jade para lumayo. Akyat muna tayo sa itaas, okay? Tumalim ang mata ng babaeng amo habang alalay paakyat ang asawa nito. Nang maipasok sa kwarto ni Valerie si Miguel, ay mabilis at galit itong bumaba. Hinablot kaagad ang braso ni Jade nang makarating sa sala. Hindi ka talaga marunong sumunod sa simpleng instruction. Sinong may sabi sa iyong dalhin mo siya sa ospital? Hawak-hawak ni Jade ang kamay ng babaeng amo. Ramdam niya ang mga kuko nito na bumabaon sa kanyang balat. Napaupo siya sa sahig nang pabalyang bitawan siya nito. Ang trabaho mo lang, tabihan siya sa kama. Hindi magpakaulirang asawa. Hindi ko na kaya. Sumabog na ang lahat ng kinikimkim niya sa loob. Hindi ko alam kung sa panong paraan pa ako makakabawi kay Sir Miguel sa kalokohan na sinang-ayunan ko. Umiiyak niyang dugtong. Natahimik at hingal na hingal sa galit si Valerie. Ang dalhin siya sa ospital, alagaan siya at ang mga bata. Kulang pa yun para sa araw-araw kong pagsisinungaling sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Kung ikaw, wala nang natitirang konsensya, pwes ako, meron. Akmang sasampalin siya ng babaeng amo nang may pumigil sa palapulsuhan nito. Marahan ang paglingon nilang dalawa. At parehong lumaki ang mga mata nila dahil naroon si Miguel. Walang alalay, walang bitbit na walking stick sa kamay. Ngumisi ito habang nakatitig sa asawa. Honey, nakakakita ka na? Hati sa takot at kaba na tanong ni Valerie. Honey, sarkastikong ulit ni Miguel. The nerve of you calling me that. Dagdag niya. At mas diniinan pa ang pagkakapit sa palapulsuhan ng asawa. Nakakakita ka na? Kailan pa? Tanong naman ni Jade. Dahan-dahang napalinga si Miguel dito. May mga luha ang dalaga habang hindi makapaniwala ang anyo. I'm so happy. Happy? Really, now? Putol niya kay Valerie nang gigil na balingan itong muli. Of course, you're not. Dahil mas masaya kang manatili akong bulag para malaya kayong magsama ng lalaki mo. No! Yes, Valerie. Malinaw na nakita yon ng mga mata ko. That's not true. Iwinasiwas nito ang brasong hawak niya at sa pag-atras ay napaupo sa sofa. You're having an affair all this time at dito pa mismo sa bahay ko. Sinamantala mong wala akong makita. Anong klase kang asawa? Hindi yan totoo, Miguel. Mabilis na tumayo si Valerie at lumapit. Hindi kita niloloko. Then, why do you need to hire someone to pretend to be my wife? Dahil
Hindi nito alam ang isasagot hanggang sa mapatingin ito kay Jade. Because of this woman! Duro nito sa dalaga. Agad na napakunot noo si Jade sa paninisi ni Valerie sa kanya. It's all her fault. Nalulungkot ako dahil sa nangyari sa'yo. Tapos ang sabi niya sa akin, bakit hindi raw ako maghanap ng iba? Para maibsan ang lungkot ko. Hindi totoo yan. Mahinang tutol ni Jade habang hindi makapaniwala ang itsura. Nilingon siya ni Miguel. Honey, listen to me. Hinawakan nito ni Valerie at pilit na hinarap. Totoo ang sinasabi ko at ang kapalit na yun ay ang scholarship niya. Napangiti sa inis si Miguel. Paano ko paniniwalaan ang katulad mong manluloko? Miguel, we're done. What? Nakatitig lang si Miguel kay Valerie nang alisin ang pagkakapit nito. Bago hinawakan ng daliri at inalis ang suot na singsing. I will file for annulment immediately. No! Yes, Valerie. Nung pinili mong magkasala sa akin kasama ang ibang lalaki, ikaw na mismong tumapos sa pagsasama nating dalawa. Please, Miguel. Pilit siyang hinahawakan sa kamay ng umiiyak na si Valerie. Paano na ang anak natin? Sa akin sila. Ako ang ina. Nagpakaina ka ba? Sa pagkapahiyay, hindi ito nakapagsalita. Kahit minsan, Valerie. Pero sa akin pa rin sila mapupunta. Giit pa rin ito. Tignan natin kapag umabot tayo sa korte. Sasabihin ko kung gaano ka kapabayang ina at sigurado kung hindi nila ibibigay sa iyo ang mga bata kahit na ikaw pa ang ina nila. Mas nanggigil ang anyo ng kanyang asawa. Manang, seryosong tawag ni Miguel sa kasambahay. Pakikuha ho ng mga gamit ni Valerie. Huwag kayong magtitira kahit isa. Mariin niyang wika. No! Iyak ng asawa. Mabilis na kumilos ang mga kasambahay. Naibaba na agad ng mga ito ang gamit ng babaeng amo. Kinuha ni Miguel ang braso ng asawa bago binitbit palabas. Kasunod niyang binato ang damit nito. I never want to see you again. From now on, wala ka ng asawa. At wala ka ng pamilya. Galit na tumalikod si Miguel. At sinong pinipili mo? Ang impostor ko? Dagdag na tanong ni Valerie. Natigilan siya. Ano sa tingin mo ang pinagkaiba namin? Niloko ka rin niya. Nagpanggap siya kapalit ng walang kwentang scholarship na ibibigay ko. Kaya anong pagkakaiba naming dalawa para piliin mo siya? Seryosong luminga si Miguel. Malaki ang pagkakaiba ninyo, Valerie. Dahil kahit nagpapanggap lamang siya bilang asawa ko, sa kanya ko naramdaman ang tunay na pag-aalaga na hindi ko naramdaman sa'yo. Pero hindi pa rin yun matatama ang katotohanan na niloko kanya, Miguel. Don't be stupid. Get out. Tanging sagot niya kay Valerie dahil wala siyang panahong sayangin pa ang oras dito. Magsama kayong dalawa. Padabog na kinuha nito ang gamit bago umalis. Nangihinang pumasok sa loob ng bahay si Miguel. Natigilan din siya ng makasalubong ang nagpapanggap na asawa. At nakapagtatakang wala siyang naramdaman na kahit na anong katiting na galit dito. Napatungo si Jade. Hindi niya kayang tuwid na tignan ng mga matang hindi lang siyang nakita, kundi ang buong katotohanan. Nasulya pa ni Miguel ang daladala niyang bag. Kulang ang salitang pwede kong sabihin para humingi ng tawad at wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Nang magtama ang mga mata nila, ay sigurado siyang nakikita na siya nito. Mas lalo siyang nilamon ng hiya dahil sa nagawa. Hindi dapat ako nagpasilaw sa halaga kapalit ng pagpapanggap bilang asawa mo. Bakit? Tanong ni Miguel. Ilang beses kitang tinanong, pero hindi mo pa rin inamin ang totoo. Bakit? Patuloy nito. Dahil gusto ko kayong alagaan. Natigilan naman to. Walang ibang gagawa ng bagay na yun para sa inyo.
Wala kang makita at gusto kitang tulungan. Bakit? Iyon pa rin ang tanong ng kaharap. Naghinang pareho ang kanilang mga mata. Bakit, Jade? May kwenta pa ba kung sasabihin ko kung bakit? Ang malinaw lang ngayon, wala akong pinagkaiba kay Ma'am Valerie. Niloko kita at araw-araw ko yung pagsisisihan. Tumulo ang luha ni Jade nang lampasan ito. Habang si Miguel naman ay gustong sundan ng dalaga, pero hindi magawang kumilos ng kanyang mga paa. Sir, paano po kayo nakakita? Alangang tanong ni Judy sa amo nang lumipas ang ilang araw. Karga-karga ni Miguel ang isa sa kambal na si Lulu, habang nasa stroller naman si Logan. Kasama niya sa garden ng mga kasambahay. Tumanaw siya sa malayo. Inalala kung paano unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Isang beses nang magising siya, hindi na dilim ang rumihistro sa kanyang mga mata. May konting liwanag doon, pero nanatiling malabo. Hanggang sa tuluyan na niyang makita ang nagpapanggap niyang asawa. At saka, kailan pa ho? Dagdag na tanong ng matandang si Belen. May 1 linggo na. Ibig sabihin po, nakikita niyo po pala kami kahit na ang mga bata? Napagtanto ni Judy. Ang sabi sa akin ng doktor, pansamantala lang ang pagkabulag ko pagkatapos ng aksidente. And maybe, God did this intentionally para makita ko kung anong klaseng babae ang pinakasalan ko. Sir Miguel, pasensya na ho kayo Para saan? Hindi namin kayo natulungan at naprotektahan. Mabuti na lang talaga nariyan si Jade para sa inyo. Napakurap si Miguel sa narinig. Ipinagtanggol niya kayo kay Ma'am Valerie at lagi rin siyang nandyan para sa bata. Tumakas pa nga siya para masugod namin sa ospital ang kambal nung inaapoy sila ng lagnat. Napatingin siya sa tagapag-alaga ng mga anak. Hindi niya nabanggit na nagpapanggap lang siya bilang asawa niyo dahil kitang-kita ko naman ang totoo niyang pagmamalasakit sa inyo. Ganon din sa mga bata. Patuloy ni Judy. Hanggang sa umiyak si Logan. Naku, siguradong hinahanap niya si Jade. Gustong-gusto siya ng kambal. Napangiti siya ng malungkot. Hindi lang ang mga bata ang may gusto sa kanya. Aniya. Jade, ma'am? Pumasok ka sa office. Naghihintay doon ng bagong employer mo. Nakangiting saad ng HR ng kanilang agency. Salamat po. Ilang linggo matapos siyang umalis sa bahay ng Salvacion, ay muli siyang bumalik sa pag-a-apply ng trabaho. Doon niya itinuon ang pangungulila sa mag-aama. Dahil kahit mahirap ay kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Binuksan ng HR manager ang pinto ng opisina. Sila ang magiging bago mong amo. Pakilala nito bago siya iniwan. Agad na nangilid ang luha niya sa nakita. Hi. Maikling bati ni Miguel. Tuluyang tumulo ang luha niya ng sulyapan ng kambal sakay ng stroller. Tinatanggap mo ba kami bilang bago mong trabaho? Tanong ng ama ng mga bata. Ibinaling niya ang atensyon dito at marahang tumango. Lumapit ang seryosong si Miguel sa kanya bago sinilip ang kanyang muka. I know, nagsisisi ka. At alam ko na alam mong mali ang ginawa mo. Pero hindi kayo magkatulad ni Valerie, Jade. Dahil ikaw, tunay ang puso mo. Nagpanggap ka man pero hindi ang pag-aalaga. At pagmamalasakit mo sa akin at sa mga anak ko. Inabot nito ang kamay niya at itinapat ang kanyang palad sa tapat ng dibdib nito. At hindi lang nakita yon mismo ng mga mata ko. Ramdam din yun ng puso ko. Mas dumami ang luha ni Jade. Patawarin mo ako, Miguel. Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi. Matagal na kitang pinatawad, Jade. At matagal ko na ring alam na hindi ikaw ang asawa ko. Hindi nagpapanggap ang boses, kilos at pakikitungo mo. Doon ka nalaman na hindi si Valerie ang kasama ko, kundi ikaw. At hindi kita nagawang palayuin. Dahil hindi ko naranasan sa kahit na sino
ang pinaramdam mong pag-aalaga at pagmamalasakit. At doon kita minahal, Jade. Hindi mapaniwalaan ni Jade ang naririnig. Buong akala niya'y siya lang ang nakakaramdam ng mahiwagang damdaming yon. At kahit gusto ko nang marinig ngayon ang sagot mo, hihintayin ko yon kapag annulled na ako. Umiiyak siyang tumango. Agad naman siyang niyakap ni Miguel. I miss you. Bulong nito sa kanyang tenga. Ganon din ako. Namiss ko kayo ng mga bata. Nang magkalasay sinulyapan ni Jade ang kambal. Naiiyak niyang tinignan ng ama ng mga to. Pwede ko ba silang lapitan? Tanong niya. Oo naman. Nakangiting sagot nito. Sabik siyang dumukwang sa kambal. Hinalikan sa pisngi ang mga batang gusto niyang alagaan at mahalin. Nakahinga naman ng maluwag si Miguel habang pinagmamasdan ang babaeng naglakas loob na magmalasakit at magmahal sa kanilang mag-aama. Lumipas ang taon ay tuluyang napawalang bisa ang kasal ni na Valerie at Miguel. Hindi na rin niya nakita ang dating asawa simula noon. Habang si Jade ay patuloy na inaalagaan ng mga anak niya, kasabay ng pag-aaral nito sa loob ng bago nilang bahay. Mommy, let's go! Hila-hila si Jade ng 2 taon na kambal na sina Lulu at Logan. Dinala siya ng mga bata sa pool at doon niya nakita ang nagkalat na talutot ng mga pulang rosas. Nasagot ang tanong niya nang makita si Miguel. Nakaluhod itong naghihintay doon habang nakabukas ang maliit na kahon. Naiiyak siyang lumapit sa tapat nito. Tumayo naman ang kambal sa kanilang gilid para panoorin sila. Ilang taon na ang nakalipas at kailangan ko na ang sagot mo, Jade. Anong sagot? Kaila niya. Kung gusto mo akong pakasalan at maging mommy ng kambal. Patuloy ni Miguel. Napaseryoso siya at napatitig sa lalaking nakasama niya at hindi nagbago sa nakalipas na taon. Kinuha siya nito bilang tagapag-alaga ng mga bata dahil nanatiling dinidinig ang annulment nito sa dating asawa. Pero hindi siya nito itinuring na basta tagapag-alaga lamang dahil parang ina na rin ang turing sa kanya ng mga bata. At may bahay naman ang trato ng ama ng mga to sa kanya. I want to hear your answer now. Seryosong sabi ni Miguel. Yumuko si Jade. Hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Hindi lang kita gusto dahil mahal na mahal kita, Miguel. Kayo ng mga bata ang tunay na pangarap ko. At oo, pakakasalan kita. Nakangiti niyang sagot. Nakita niya ang nanunubig na mga mata ni Miguel. Kinuha nito ang singsing at maingat na isinuot iyon sa kanyang palasinsingan. Pinagkatitigan siya nito ng tumindig. Nagpapasalamat ako na nakilala kita, Jade. Ako rin, Miguel. Mahal kita. Mahal din kita, Miguel. Bumaba ang atensyon nito sa labi niya at marahan niyong inabot. Puno ng sabik at pag-ibig ang halik na yon. Sandali silang naglayo. Pakakasalan kita at habang buhay tayong magsasama. Pangako sa kanya ni Miguel. Magpapakasal ako sa iyo at sasamahan ka at ang mga bata sa hirap at ginhawa. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Daddy! Mommy! Nakatakip ng mga mata ang kambal. Nakangiti sila pareho nang maglayo ang labi. Halina kayo rito, mga anak. Tawag ni Jade. Binuhat niya ang batang lalaki, habang si Miguel naman ay kumuha sa batang babae. Marahang kinabig ni Miguel si Jade palapit bago muling niyakap. Sa pagkakataon na to, alam niyang tama na siya ng pinili nang makakasama sa habang buhay. Sigurado siyang magiging mga mata niya to kung mawawalan siya muli ng paningin. Magiging mabuti rin itong ina sa mga anak nila. At higit sa lahat, tapat na kabiyak niya. Si Jade naman ay habang buhay na magpapasalamat na kahit nakagawa ng pagkakamali, pinagpala pa rin siya na magkaroon ng pamilyang natagpuan niya.
Doon niya napagtantong hindi naman talaga bulag ang pag-ibig dahil nakikita at nararamdaman nito ang mas malalim pa sa nakikita lamang ng mga mata. Wakas,